Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na nga po ang second round po ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol po sa flood control project. So gaya po nung naunang hearing, marami pa rin po yung nadidisappoint dahil medyo mabagal po yung nagiging galaw ng investigasyon. Kaya medyo parang binabatikos dito si Senator Marcoleta dahil nga parang sinasabi nga, lalong-lalo na ni Ben Tulfo, di ba, na nagpapa-grandstand lang daw yung mga senador dyan sa Blue Ribbon Committee. Pero kahit na medyo mabagal po yung takbo ng investigasyon, kahit pa paano po, meron na rin pong nagkakaroon na po ng linaw kung paano nangyayari yung transaksyon ng pagkuha ng bidding sa DPWH. So dito nalaman na rin ng mga kababayan natin kung paano nakukuha ng mga malaking kontraktor yung mga proyekto ng gobyerno natin na umaabot ng halos bilyon. So dahil sa lifestyle din nila, sa interview nila, so mas lalo lang silang nadidiin. Pero dahil nga dito sa investigasyon at lalo na sa ginawa ni Senator Jinggoy Estrada, mas naging malinaw kung paano nagsisimula yung korupsyon sa gobyerno natin. So ito, panoorin po ninyo kung paano nahuli ni Senator Jinggoy Estrada itong si Madam Diskaya tungkol sa kung paano yung nagiging proseso sa pagkuha ng mga flood control projects sa gobyerno natin. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Question, Oh, Mr. last Chair. question. Yeah, Mrs. Diskaya, meron bang pagkakataon yung siyam na pag-aari mo ng construction company? Ito, very tricky question tong ginawa ni Senator Jinggoy Estrada at nagustuhan natin to dahil dito nahulog sa bitag itong si Madam Diskaya. Company, meron bang pagkakataon na sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha ako ng record sa Pagpapakaalam ko. DPWH na si St. Timothy, si St. Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay, yung nga. ibang So doon biglang kumambyo si Madam Diskaya sa tinanong ni Senator Jinggoy Estrada. Noong una nagdi-deny pa siya na hindi daw naglalaban-laban sa isang proyekto yung kanyang mga kumpanya. Very tricky kasi yung tanong dito ni Senator Jinggoy Estrada. Sa tanong din na yun, kumbaga kahit anong isagot mo, mahuhuli ka sa bitag. Kaya dito medyo kumambyo siya rito, lalo nang sinabi ni Jinggoy na pag nakakuha siya ng dokumento sa DPWH na yung mga kung yung mga nagbibidding doon sa proyekto, maano siya doon, madadali siya. Kaya bigla siyang kumambyo at umamin siya bigla. pero Okay, yung nga. ibang licenses magkakasama sila minsan. And then, minsan naglalaban-laban yun, Sham. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung Sham na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Correct? Tama? Hindi po, kasi iba yung may-ari ng mga companies. Oh, sus. Kasi I'm sabi mo just lang ikaw. concerned with Alpha and Miss Omega. Diskaya, Opo. kanina, sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang sa'yo. Opo. Nung tinanong kita ulit, in-enumerate ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? The records will bear me out. Opo. Oh, ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yun, Panglimang tanong na. naglalaban-laban ba sa bidding yan? Panglimang Yes tanong po. na yan eh. Sabi mo kanina, last question. Hindi ba sumagot? Ay, sumagot. Oh. Hindi, sagutin Yes po. mo. Opo, sumagot ako. Opo. Naglalaban-laban. Opo. So pag sinagot ko. naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata,
At kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oh. Senator Erwin. Shoot sa banga, di ba? Ganong kagahaman sa pagkuha ng proyekto sa gobyerno, etong si Madam Diskaya. Yung diskarte talaga, akala mo na, alam niyo yung parang lambat, na isang hagis lang, lahat kuha kagad lahat ng mga proyekto. Kaya hindi nakakapagtaka, bilyon ang kinikita nito sa isang taon. At kung ito ay bumili ng mga luxury car sa loob ng isang taon, para lang bumibili ng sapatos. Sa isang taon, 3 beses kung bumili ng sasakyan na luxury na hindi bumababa sa 22 million ang isa. Isipin nyo lang 48, more than 40 na luxury car nung sa interview niya doon kay Julius Babaw. Biglang pagdating dito sa Senate hearing, naging 28 na lang. Nagbawas pa. Bumili ng sasakyan dahil nagustuhan niya yung payong ng Rolls Royce. Ganun sila kalakas kumita. Pandemic day pa, bumili ng sasakyan worth 3 million pesos. Saan ka nakakita? Pandemic, walang trabaho, walang pera ang mga Pilipino. Pero siya kaya niyang gumastos ng 3,000 sa isang taon. 3,000, 3 milyon para lang sa kanyang luho. So dito huling-huli talaga siya rito. Kasi nga naman, isang proyekto na kahit sabihin mong nasa 500 million ang pondo, kahit pa may sumaling ibang kontraktor, meron siyang siyam na naka-entry. So kung malakas siya sa district engineer, malakas siya dun sa nagpapabidding, malakas siya dun sa pick-up, automatic makukuha niya yung proyekto. So hindi nakakapagtaka na talagang namumuhay sila ng marangya. Dahil manang marangya galing sa taxpayer, galing sa pera ng gobyerno, galing sa pera natin. Kaya dito, shoot na shoot sa banga. Kaya nga may pahapyaw dito si Erwin Tulfo, so pakinggan ninyo. Erwin. Ang tanong ang Very brief lang, baka Opo, tayo maano ang sa sagot panahon. po, ang sagot po dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Anyway, matanong ko lang po sa COA, na-relieve nyo na ho ba yung inyong first district COA auditor, yung sa Bulacan, na nag-audit ng mga coast project? Hindi pa. Hindi pa po, Your Honor. Bakit po hindi ninyo ba na-relieve? Nakipagsabwatan na po sa district engineer po natin since 2022. Bakit di pa po nare-relieve? Sir, wala pa po namang ebidensya na nakipagsabwatan po yung... Wala pa pong ebidensya 2023. Sa Pangulo na nagsabi, pati Senator Ping Lacson nagsabi, anong gusto mo? Ebidensya? Your Honor, hindi po ako ang merong authority. I know that. I know that. That's why I'm asking you. Now, when are we going to see her relieved or him relieved? Ipapaalam ko po sa... Ipaalam niyo po kaagad, okay? Dahil wala ho kami oras. So, kita nyo? Even yung COA, kasabwat dito. Bakit hindi pa na-relieve? Kasi wala pa raw ebidensya na magtuturo dun sa kanilang auditor. Nakasabwat daw. Kailangan pa ba ng maging magaling na investigador para sabihin wala siyang kinalaman? Pumirma siya para ma-release, para mabayaran yung kontraktor na nagsasabing completed na yung proyekto, ghost project. So anong klaseng investigasyon pa, ano pa bang klaseng ebidensya yung kailangan para sabing may mali, di ba, na doon sa ginawang proseso para mabayaran na yung kontraktor. So talagang napakalaki talaga ng problema na natin sa korupsyon nung pumasok na talaga yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Ikaw ba naman, tanggalin mo yung ahensyang binuo ni Pangulong Duterte para kahit paano mapigilan yung korupsyon, yung Presidential Anti-Corruption Commission. Unang pasok pa lang ni Bongbong Marcos, Executive Order number 1, buwagin ang PACC. Kaya nga dito nasabi nga ni Katunying, di ba? Naging garapalan po. Sobrang garapal po ang korupsyon sa panahon po ni Bongbong Marcos. At yan ay nakikita natin ngayon dito sa hearing na po. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.